Sige po, last Sunday, tayo po tinuruan patungkol sa bautismo. Ah, Medyo nag-break muna tayo no, sa ating pag-aaral ng systematic theology. So ngayon, we have the chance to continue and katunayan po, nasa chapter 3 na po tayo. Okay? So ang chapter 3 ay patungkol po sa general revelation and natural theology. So every Sabbath, uugaling ko na po na maggamit ng visual aid para makatulong po sa inyo at magbigay ng mas madaling pagkaunawa. So again, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay general revelation and natural theology. Siguro, marami sa atin ang nakakaunawa na ng general revelation. Ha? Anyone na makapagbigay ng kaunting naalala niya patungkol sa general revelation? Ano nga po yung general revelation? Sige po, mag-mic po tayo. Sa online, pwede rin sumagot, Ate Arshan, ha? Sige po. General revelation, ito yung pagpapakita na sa pamamagitan ng mga ah, likas na likas na Likha. nakikita natin mapapakita nating lalarawan na papatunay na ang Diyos ang nangungusap at nagpapakita na siya ay Diyos ng may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Amen. Very good po, no? So, general revelation ay paghahayag na may Diyos, na siya ay Diyos sa pamagitan ng mga nilikha. So, yan po yung parang overview ng general revelation. So, magiging review ito sa atin at magiging pagbibigay mas linaw pa patungkol sa general revelation. And in connection to that, pag-aaralan natin ang tinatawag na natural theology. So ano ba yung natural theology? So mamaya titingnan natin kung ano yan. So nakita na natin po no sa mga nagdaang kabanata in chapters 1 and 2 na ang Kristyanismo po ay hindi po nakabatay sa haka-haka ng tao. Hindi siya nakabatay sa imagination ng tao. But napag-aralan natin sa chapter 1 and 2 na ang Kristyanismo ay hindi din siya philosophical na kaisipan lamang. Hindi siya kaisipan, no? 'Di ba? Pag sinabi nating philosophy, ito ay kaisipan or yun nga in Tagalog, kaisipan. Sa halip po ang katotohanan ay ang katotohanan ng Kristyanismo ay nakasalalay sa katotohanan ito ay isang pananampalatayang inihayag ng Diyos. Tandaan niyo po yan. We have faith, we have Christianity dahil may inihayag ang Diyos. Dahil inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. That's why meron tayong theology. Ano nga po ang theology? The study of God. Theology, the study of God, pag-aaral tungkol sa Diyos. So meron tayong theology, may pag-aaral tayo sa Diyos kasi inihayag niya ang kanyang sarili. That's why. Ang pangunahing ipinapahayag po ng Kristyanismo ay hindi po nagmula sa tao, no? Ang mga katotohanan ng ating pinaniniwalaan. Kung ano man po ang pinaniniwalaan natin, hindi yan galing sa tao, kundi tandaan niyo po, inihayag mismo ng Diyos ang mga ito sa atin. Yung mga katotohanan na meron tayo, inihayag po yan ng Diyos. Okay? Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos sa pamagitan ng ating mga mata, di ba? No eye has seen God. Tunay natin siyang makikilala. No? Bagamat hindi natin siya nakikita, pero makikilala natin siya sapagkat pinili niyang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. So grabe yung grace ng Panginoon that He revealed Himself to us. Inalis niya po yung tabing. Ano yung tabing? Yung kortina, di ba? Yung nagdi-divide ng dating nagkukubli sa Kanya or
conceal. Tama ba? Yeah, conceal sa kanya. Sa madaling salita po, ang pahayag or ang revelation, tama ba? Okay. Ang pahayag or ang revelation ay ang pagkilos ng Diyos upang ipakita ang dating nakatago at ilantad ito sa liwanag. Kaya merong revelation. Kaya merong pagpapahayag ang Diyos upang ipakita ang dating nakatago at ilantad ito sa liwanag. Sa theology po, may iba't ibang uri ng paghayag ng Diyos, di ba? We are talking about paghahayag ng Diyos. Sa theology, merong iba't ibang uri ng paghahayag. At kanina, sinabi na natin, ito yung pangkalahatang pahayag or the general revelation. At ang natatanging pahayag or yung tinatawag nating special revelation. And I know na narinig nyo na po to, general and special revelation. Now, pero sa ating pag-aaral sa Kabanata chapter 3, ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay yung pangkalahatang pahayag muna. So we will focus on general revelation. Now, itinuturo po ng Biblia na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng katotohanan. At dapat maging malinaw yun sa atin. Wala na pong ibang source ng katotohanan, tanging Diyos lamang. Di ba, merong iba't ibang filosofiya na natin pong napag-aralan sa nagdaang chapters. Natatandaan niyo yung tatlo? Yung existentialism, pluralism, tsaka relativism. Ito yun yung mga tatlong filosofiya or kaisipan na sinasabi ang katotohanan daw ay base sa iyong desisyon, base sa iyong pag-iral. Yung pluralism naman, ang katotohanan daw, bagaman iba't ibang pero isa lang patutunguhan. Yung relativism naman, nakadepende sa iyo kung anong katotohanan. Pero, atin po na pag-aralan, ang katotohanan ay nagmula lamang sa Diyos. Wala na pong ibang source, kundi ito ay ang Diyos lamang. Parang ganito po yun. Magandang illustration po to. Kung paano ang isang maliit na bukal ang pinagmumulan ng isang malaking ilog, gayon din ang Diyos, no? Ang siyang bukal na pinagmulan ng lahat ng katotohanan. Okay? 'Di ba? Isa lang po ang source ng tubig sa ilog, no? So ganun din po, lahat ng meron ng katotohanan ay nagmula sa Diyos. Ibig sabihin po, hindi lamang ang katotohanan may kinalaman sa relihiyon ang katotohanan ng Diyos. Kasi baka isipin natin, yung katotohanan na mula sa Diyos, ano lang yan? Basta mga doktrina sa Kristyanismo. Hindi po. Pag sinabi nating ang katotohanan na nagmula sa Diyos, kahit po outside religion, lahat ng katotohanan doon ay nagmula sa Diyos. Naintindihan niyo po yan? No? Hindi lang yung doktrina ng pagliligtas, doctrine of man. Hindi po. Hindi lang yun. Lahat ng katotohanan, kung ano yung totoo about sa sun, totoo about yung science, yung mga ganun po ba? Lahat po ay nagmula sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng uri ng katotohanan ay nakasalalay po sa revelation ng Diyos. Okay? Lahat ng katotohanan ay nakasalalay sa pahayag ng Diyos. Sabi nga ni Augustine, no? At kalaunan ni Thomas Aquinas. So, kilala niyo ba itong dalawang tao to? Si Augustine at si Thomas Aquinas. Sila po ay itinuro nila na bilang mga tayo na nilalang ng Diyos, wala tayong anumang tunay na kaalaman kung hindi muna ito ginawang posible ng Diyos. Ibig sabihin, meron lang tayong nalaman dahil pinili ng Diyos na ihayag to sa atin. Kung hindi daw ito piniling ihayag ng Diyos sa atin, wala din. Hindi din natin malalaman ang katotohanan. Ipinaliwanag ito ni Augustine sa pamagitan ng halimbawa. Ang ganda yung halimbawa ni Augustine. Sabi niya, kahit ang isang tao ay may perpektong paningin daw. For example, tayo, nakakita tayo, di ba? Kahit na may perpekto tayong paningin at ilagay sa isang silid na puno ng magagandang bagay, wala rin siyang makikita kung yung silid daw ay ganap na madilim. Di ba? Kahit may eyes ka, kahit na ang daming nilagay dyan na magagandang bagay, kung wala namang ilaw, walang
walang value yung paningin natin. Okay? So, sabi niya, bagamat mayroon siyang kakayahang makakita, kailangan pa rin niya ng liwanag. Di ba? Kung walang liwanag, kahit gaano pa katalas ang paningin ng isang tao, hindi niya makikilala ang kagandahang nasa kanyang paligid. Ganon din po ang katotohanan. Kahit na nakakabasa tayo or kung ano man ang meron tayong kakayanan, pero kung hindi yan bibigyang liwanag ng Diyos sa atin, hindi natin matututunan at malalaman ang katotohanan. Okay? Sa ganon din paraan, sinabi ni Augustine na kailangan natin ang liwanag ng pahayag ng Diyos. That's why we need revelation, no? Upang malaman ang anumang katotohanan. Okay? And ganon din ang sinabi ni Thomas Aquinas, sabi niya, ang lahat ng katotohanan at lahat ng kaalaman ay nakasalalay sa Diyos. Siya ang pinagmulan ng katotohanan at siya rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahang malaman ito. So both the truth and the revelation of the truth comes from God. Again, kung wala siyang inihayag, we will never know the truth. Hindi natin malalaman ang katotohanan. Kaya naman, kapag po may mga scientists, no, na nagsisikap na tuklasin ang katotohanan sa kanilang mga laboratories habang kinukutya nila yung mga Kristiyano, no? Sasabihin nila sa mga Kristiyano na yung pananampalataya nila ay nakasalalay lang sa banal na pahayag ng Diyos o yung Biblia, no? Maaari nating ipaalala sa kanila na wala rin silang matututunan mula sa isang test tube kung hindi muna inihayag ng may lalang ang kanyang sarili sa pamagitan ng sangnilikha. So, ibig sabihin po, kung hindi sila binigyan ng kakayahang matuto sa pag-aaral ng kalikasan, ay wala din silang matutuklasan. Kasi sometimes, no, many times, most of the time, yung mga scientists, di ba, nagmamalaki sila kasi ang dami na nilang natutunan. Pero, ito, pinapaalala sa atin, kung hindi po pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa mga nilikha, wala rin po silang matutuklasan. So, ibig sabihin, kahit yung mga scientists, kahit may mga new discoveries sila, huwag kayong mamangha. Mamangha kayo sa Diyos na nagbigay ng kaunawaan sa kanila na matutunan yung mga bagay na yon. So, we cannot separate science with Christianity. Because ang katotohanan, there is science because there is revelation from God. Di ba? Kaya po, mahalaga na makita natin yon. Ngayon, since we are talking about revelation ng God sa pamagitan ng sangnilikha or mga nilikha, ibig sabihin, we're talking about general revelation. Tama? So ngayon, titingnan natin ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Now, ang pahayag po ng Diyos ng kanyang sarili sa pamagitan ng lahat ng katotohanan ay tinatawag na pangkalahatang pahayag. Ulitin ko po, ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa pamagitan ng lahat ng katotohanan. Kapag sinabi nating lahat ng katotohanan, yun nga po, including science, including lahat ng katotohanan patungkol sa lupa, sa no, hindi lang doktrina, tinatawag po natin yung general revelation. Now, may dalawang dahilan bakit tinatawag siyang general revelation. Okay? Una, bakit wala? Okay, medyo ano yung ano ko. Asan yun? Okay, kanina pa pala to, sorry. So again, tingnan natin ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. May dalawang dahilan po, no, bakit tinawag itong general revelation. Ang unang dahilan ay, bakit nawala yung one? Tama pala. Dalawang dahilan. Una, tinatawag itong pangkalahatan dahil ito ay ibinibigay sa lahat ng tao. Okay? Dalawang dahilan. Una, general revelation siya, pangkalahatang kapahayagan siya kasi unang dahilan, binibigay ito sa lahat ng tao. Inihahayag ito sa lahat ng tao. Ang pangkalahatang pahayag ay nakalaan sa bawat tao sa buong mundo. Okay? Hindi lamang sa isang piling grupo, ay pinapakilala ng Diyos sa kanyang sarili,
kundi sa buong sangkatauhan. Ang buong mundo ang kanyang tagapakinig, no? Halimbawa, sinasabi ng Biblia, ito alam na alam niyo to, Psalm 19 verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang kalawakan ay nagpapakita ng gawa ng kanyang mga kamay. So, ang sino mang may paningin ay maaaring tumingin, di ba, sa mga nilikha, sa mga bituin, sa mga buwan, sa mga araw, puno, at kahit anong nilikha. At makikita nila ang katibayan ng kaluwalhatian ng Diyos. Makikita nila na merong Diyos. Ang buong sangnilikha ay parang isang napakagandang tanghalan daw or stage na nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano po kuya pag bulag? Di ba? Paano pag bulag? Di niya nakikita yung mga nilikha. Paano yung bulag na sa kapanganakan pa lang? Sa tingin nyo? Di ba? General revelation, pinapakita ng Diyos sa pamagitan ng kanya nilikha. E paano pag bulag? Pakikinig. Kaya lang po, general revelation siya eh. Hindi pa special. Senses, kumbaga, other senses, yung kain, lalasahan. Pwede. Picture. Paano? Hangin, nararamdaman niya. Amoy. So, ano? Paano niya inahayag, nire-reveal ng Diyos sa kanyang sarili, sa mga bulag? So, hindi sila nakita, di ba? So, ibig sabihin ba nun, hindi sila kasama sa pahayag, sa general revelation? General revelation nga para sa lahat ng tao, di ba? Now, ganito po yon. Itinuturo po ng Biblia. Excited na kayo malaman? Itinuturo po ng Biblia na inilagay ng Diyos sa puso ng bawat tao ang kaalaman tungkol sa Kanya. Binigyan niya ang bawat isa ng budhi or konsensya. At yon ang ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang sarili sa kanilang kalooban. Kaya bagaman bulag ka, the Lord revealed Himself to you through your conscience. Inilagay ng Diyos sa bawat taong kaalaman tungkol sa tama at mali. Dahil dito, kahit ang mga hindi po kailanman nakakita ng kagandahan ng sangnilikha sa pamagitan ng mga mata, ay mayroon pa ring panloob na kaalaman pagtungkol sa Diyos. Okay? So, hindi excuse sa pagbulag ka, no? So, sa madaling sabi, ang salitang pangkalahatan ay nangangahulugang lahat ng tao ay kabilang sa mga tumatanggap ng pahayag na ito. So, the Lord revealed Himself to all people. Walang sino mang hindi nalalantad sa pagpapahayag po ng Diyos. Bagamat milyon-milyong tao ang hindi kailanman nagkaroon ng Biblia o nakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, pero lahat po sila ay nabuhay sa gitna ng sangnilikha. No? Na siyang dakilang tanghalan kung saan ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. So everybody knows that there is God. Now, ano yung ikalawang dahilan? Ikalawa po ay, bakit ito tinatawag na general revelation? Dahil ito ay pangkalahatan din ang nilalaman. Not only for all, but even yung kanyang nilalaman or yung content is general din. Pang-general din. Okay? Hindi nito inihahayag ang specific na details ng gawain ng Diyos sa pagliligtas. Okay? Gaya po ng mga pagbabayad sala, no, ng kamatayan ni Kristo, o hindi rin ito pinapahayag ang pagkabuhay muli ni Kristo. Hindi mo malalaman ang plano ng Diyos para sa kaligtasan sa pamagitan ng pagmamasid lamang sa kalikasan. Okay? So, upang malaman ang katotohanan ng iyon, kailangan natin ng Biblia. Pero,
ang kasulatan po, dahil ang kasulatan ang naglalaman ng mga natatanging katotohanan, and patandaan nyo to, na hindi matutuklasan sa pamagitan lamang ng pag-aaral ng sangnilikha. So again, general revelation doesn't save. It cannot save. Hindi ito patungkol sa pagliligtas. Kaya po, dahil dito, mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng general revelation at ng special revelation. Di ba? Kailangan natin maunawaan anong kaibahan nun. Nakaka-follow pa po ba kayo? Naintindihan niyo po? Okay? Ang general revelation po ay binibigay sa lahat ng tao at nagbibigay ng pangkalahatang kaalaman tungkol sa Diyos. Samantala ang special revelation ay matatagpuan lamang sa banal na kasulatan. So, yun yung difference nila. Okay? Tanging ang mga mayroong Biblia o yung mga nakakarinig sa church ang tumatanggap ng special revelation. No, kapag hindi ka nag-church, wala kang Bible, wala, hindi mo rin malalaman yung special revelation. Okay? Hindi tulad ng general revelation, ang special revelation ay nagbibigay sa atin ng malinaw at tiyak na kaalaman tungkol po sa mga gawa ng Diyos, specifically sa pagliligtas. So, yun yung difference nila. And I think, alam nyo na yun. So, ifo-focus natin yung special revelation sa susunod na mga kabanata. But now, tingnan muna natin ang tinatawag na natural revelation. Take note, hindi ito natural theology. Ang sasabihin ko po ngayon is natural revelation. Okay? Ayun na. Di ba may general revelation? Merong natural theology. Meron ding natural revelation. Nalilito na ba kayo? Di pa naman. Pero bago tayo pumunta sa natural theology, tingnan muna natin ano ba yung natural revelation? Okay? So parang tatlo na, no? General, special, meron pang natural revelation. Pero po, wag kayong matatakot or no? Kasi po, ang pangkalatang pagpapahayag or general revelation ay kapareho lang ng natural revelation. So, walang pinagkaiba ang general revelation sa natural revelation. O bakit pa kailangan yan tingnan kung pareho lang pala? Now, para mas maunawa natin, sa theology po, ang natural revelation ay kapareho lamang ng general revelation sapagkat ang pagpapahayag na ito ng Diyos ay dumarating sa atin sa pamagitan ng sangnilikha. So kapag sinabi mong natural revelation, pinapakita or pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng sangnilikha. In which, ganun din ang general revelation. Kaya magkatulad lang sila. So, sa general revelation, hindi lamang nilikha ng Diyos ang mundo at pagkatapos ay hinayaan tayong umasa sa sarili nating pag-iisip upang malaman kung sino siya. Batay lamang sa ating mga nakikita. Hindi ganoon na nangyari, no? Na basta ginawa ng Diyos to lahat tapos kayo na bahala na tuklasin ang Diyos. No. For example, 'di ba, maaring pag-aralan ng isang tao ang isang sabihin natin yung painting ba? 'Di ba? Kapag pwede niyang matukoy kung sino yung nag-paint nun kapag tiningnan niya yung estilo ng pagpipintura, 'di ba? May mga ganon. For example, ano bang example? Si Mona Lisa ba 'yon? Mona Lisa ba? Sino nag-paint nun? Si Leonardo DiCaprio, 'di ba? Ano ba? Da Vinci. Joke lang. So, for example, pag nakita yung Mona Lisa, alam mo agad na si Leonardo Da Vinci. Di ba? Kahit hindi ka tinuturuan na basta hinahayaan ka lang na alamin mo kung sino yun. Pwede mo yun malaman sa pagsasaliksik. Kaya lang po, hindi ganoon ang general revelation. Na nandyan yan, tas bahala ka na. No? Sa halip po, ang mga nilikha ay kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang patuloy na ihayag ang kanyang sarili. So, umiiral po ang kalikasan dahil sa Diyos at hindi ito hiwalay sa Kanya. So, sa pamagitan ng creation or sa nilikha,
Ipinapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Inihayag niya ang kanyang katangian sa pamagitan ng kagandahan, kaluwalhatian at kadakalaan ng kalangitan, ng lupa at lahat ng kanyang nilikha. So ang ganito pong pagpapahayag ng Diyos sa pamagitan ng sangnilikha ay tinatawag nating natural theology. So sa madaling salita po, ang likas na pahayag ay tumutukoy sa gawain ng Diyos na ipinakilala ang kanyang sarili sa pamagitan ng kalikasan at lahat ng kanyang nilikha, which is the same lang sa general revelation. So huwag kayong malilito kapag may nagsabi sa inyong natural revelation. Pareho lang po yung dalawang yon. Okay? So ano lang naman, dagdag kaalaman lang sa inyo. Ngayon, tingnan natin kung paano pinapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa pamagitan ng kalikasan. Nalit ba ako? Okay. So, ngayon naman, may isa pong pag-aaral na tinatawag na natural theology. So again, tapos na tayo sa natural revelation, okay? Ngayon naman, titingnan natin natural theology. Tapos na tayo sa general revelation, natural revelation. Ngayon, titingnan natin natural theology. Now, bagaman magkahawig, no, yung pangalan, pero tandaan nyo po, hindi pareho ang likas na pahayag or natural or general revelation at natural theology. So, hindi sila magkapareho. Ano nangyayari? Yan, sorry ha. Hindi sila magkapareho. Okay? Ang, di ba kanina, ang natural revelation ay gawa ng Diyos. Inihayag niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng sanlilikha. Okay? Ngunit, ang likas na teolohiya naman or natural theology ay tugon ng tao sa revelation na yon. Yun yung kaibahan nila. Natural revelation is gawa ng Diyos. Pinapakita niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga sanlilikha. Ang natural theology naman is ano ang tugon ng tao sa kapahayagan na iyon. Yun yung difference ng natural theology at natural revelation. Okay? Naintindihan nyo? So ito po ang ating pagsisikap. Ano yung natural theology? Ito yung pagsisikap natin na makilala ang Diyos sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang inihayag sa kalikasan. Natural revelation, pagpapahayag ng Diyos sa sanlilikha. Natural theology, aralin mo yung mga nilikha niya para makilala ang Diyos. Parang ganun yan. Kaya tinatawag siyang natural theology. Now, pero alam nyo ba, sa loob po ng maraming panahon, may debate po ang mga theologians. Nagkaroon sila ng debate. Ano yung debate na yon? Ang tanong, ito dati nababasa ko lang to sa mga friends natin na mga pastor, no? Hindi ko pa maintindihan. Nagdedebate sila patungkol din dito. Kaya nung nabasa ko to, sabi ko, oo nga, no, totoo pala. May debate pala tungkol dito. Now, ano yung debate na yon? Ito yon. Ang tanong, and bibigyan ko rin kayo ng assignment. Dito tayo mag-end. Maari nga bang magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos sa pamagitan ng pag-aaral ng kalikasan? In other words, tama ba ang natural theology? Ano nga yung natural theology? Pagsisikap na malaman, makilala ang Diyos sa pamagitan ng sanlilikha. That's natural theology. Ngayon ang tanong, maaari ba talagang magkaroon tayo ng tunay na kaalaman? Ito ba yung tanong? Yan. Maaari nga bang magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos sa pamagitan ng kalikasan? Or sa pamagitan ng paggawa ng natural theology or pag-study ng natural theology? Is it possible or not? Dito muna tayo kasi baka marami na tayong no? Any questions? Wag lang ito itanong nyo. Assignment yan.
Tatanungin ko kayo next Sunday kung anong sagot nyo dito. Okay? Any questions? Recap. Ano nga po ang general revelation? General revelation? Okay, paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ng sanlilikha. Bakit siya tinatawag na general revelation? Bakit tinatawag na general revelation? Dalawang dahilan. Una, trip lang. Bakit nga general revelation? Kasi una, okay, ito ay pangkalahatan. Ito ay para sa lahat ng tao. Pangalawa, general revelation siya. Tinatawag siyang general revelation kasi pangkalahatan din ang nilalaman nito. Okay? Ang content niya, pangkalahatan din. Okay? Kasi nga, ang general revelation, hindi niya iahayag ang patungkol sa kaligtasan. Only the special revelation. Ang general revelation, iahayag niya lang yung general truth lang din. Okay? Kaya general revelation siya. At ano po ang natural revelation? Natural revelation po. Actually, natural revelation ay katulad lang ng general revelation. So, kapahayagan ng Diyos, pero specifically, pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng sangnilikha. Okay? Now, ano ang natural theology? Tugon ng tao. Paanong tugon yon? Sa pamamagitan ng pag-aaral sa sangnilikha. Pag-aaral or pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng sangnilikha. Okay? Naintindihan niyo po? Kaya lang ang tanong, maari ba talagang makilala ang Diyos ng lubusan sa pamamagitan ng sangnilikha? Bakit may tension? Bakit may debate? Bigyan ko kayo ng idea. Kasi may verse na nagsabi, tanging ang mga spiritual lamang ang tumatanggap ng mula sa spirito, 'di ba? Corinthians. Tandaan niyo 'yan? Hindi natatanggap ng spiritual man, hindi natatanggap ng natural man ang mga bagay ng Diyos. Kaya may nagsasabing hindi mo makikilala ang Diyos kapag dahil sa sangnilikha. Unless kung i-reveal ng Diyos sa iyo. Kasi nga, ang spiritual man can only receive the truths of the Spirit. Parang gano'n. So, yan. Overview yan, no? Ng inyong pagsagot. Again, maaari nga bang magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos sa pamagitan ng kalikasan? So, more on that next Sunday. Okay, try nyo lang. Baka, malay nyo, magkaroon tayo ng debate talaga next Sunday. Kasi baka yung ibang grupo, yes. Yung ibang grupo, no. Diba? From that, we will learn more. From that, maalala nyo. Kasi maalala nyo, nagdebate nga kami nun eh. Nakaaway ko pa nga siya. Okay? Okay. Sige po ha. Sana bigyan nyo ng time na ma-search, mabasa kung ano po ang nito. Okay? So, dito muna tayo magtatapos. Okay? Wala nang tanong?